mag-lapse po ang kanyang plan. Ayan yung grace period. Kapag yan po ay nag-lapse, kapag lapse po yan at namatay ang plan holders, hindi magagamit ang plan. Pangalawa po, kung may insurance yan, wala rin po siya insurance for claims or insurance benefits. So, iwasan po natin na mag-lapse ang ating plan. Yung mga plan holders po, for example, may mga nagbabayad pa ng kanilang monthly 900 pesos. Since nagkaroon ng emergency, hindi sila nakapagbayad sa kanilang plan. Kapag nag-reactivate po kayo from 900, papasok na po yan ng 1,100. Kaya iwasan po natin na mag-lapse ang ating mga plan. Kasi pag nag-reactivate po kayo, doon na tayo mag-reactivate sa prevailing price. Mas mataas na po yun. So, iwasan po natin na mag-lapse ang ating plan. Pwede naman po siyang reinstate within 2 years from lapse date before the forfeiture of plan. So, binibigyan po ang plan holder ng 2 years para makapag-reactivate. Kapag hindi po niya yan na-reactivate within 2 years, automatic forfeited po ang kanyang plan. Bale, wala na po yung plan. So, sayang naman po ang naihulog natin kung mapo-forfeit na po ang ating plan. Next po, making a new sale. So, paano pa tayo makapagbenta? So, dapat po, meron tayong dalang contract. Ito po mga contract na ito, once po na hiningi ninyo, naka-assign na po yan sa inyo. So, for example, ako ay humingi sa opisina ng contract. And si Grace, for example, meron siyang kliyente, since magkaibigan kami, may kliyente siya. Pinagamit ko sa kanya yung kontrata na nasa akin, sa kanya po papasok ang benta. Dahil yan po ay naka-assign na po sa kanya yan. So kung sa inyo yung contract, sa inyo lang po yun, huwag nyo pong share sa iba. Then yan po ay nag-expire, 60 days lang po, nag-expire na po yan. So kung hindi nyo po magagamit, pakibalik na lang po sa opisina bago mag 60 days para po magamit po ng iba nating mga agents. So, huwag po natin ipunin. Minsan nagpunta ako sa palengke dito, pero nakabalot ng tinapa. Kontrata ng St. Peter to. So, iwasan po natin. So, paano ba? Kung pag meron na tayo dito, so dalawang copy yan, Grace. Bigyan ko ng sample, Grace. Papakita ko po yung sample sa inyo. Ito po ay dalawang copy. Ayan, tingnan nyo po si Grace. Nakalagay na lang lagi sa board niya. Ayan, okay na. Ayan, dapat po kahit laging handa po yan. Dapat meron kayo laging dala-dalang forms. Ang cremation po natin ay magkaiba doon sa ating traditional. So, yung traditional po, ang kulay po niyan ay kulay green. So, dito po sa cremation naman natin, ang kulay po dito ay kulay yellow. So, baka mamaya po malito po kayo. So, meron po siyang tinatawag na white copy. Ito po yung copy na yan. Ito pong copy na to, ay ito po ang kopya ng plan holder. So, application form na po yan. And at the same time, nasa likod po ang terms and conditions niyan. So medyo maliliit lang po ang sulat. So pinagkasya na lang po sa contract and application form. Ito na po yun. So ang gagawin po natin, ito po ay papapirma natin sa mga plan holders. So minsan may mga plan holder po na nag-fill up na neto, tapos ipapatransfer sa iyo ito. Sasabihin na sa iyo, ikaw na lang magsulat, mapapagod na ako eh. Since gusto mo makabenta, ikaw na lang sulat. Mas maganda, sila pa rin po pasulatin natin. Kasi baka mamaya, marami kami cases na ganito. Kapag dito, ang sinulat niya, Mary Grace Clemente. Pag kinopya nung ahente dito, Grace Clemente na lang, nawawala yung Mary. So para maiwasan natin yung mga ganon, pasulatin natin yung plan holder pa rin. Para hindi magkaroon ng correction of names. Para kung sabihin mo niya na kasalanan niyo yan, at least yun, sulat na yun nandito. Pag pinakorek po natin, payuhan ng sulat yan,
no? So, gagawa pa rin tayo ng ipoproseso natin para kapalitan yung kanyang pangalan. Pagpapalit po kasi ng pangalan, kahit na isang letra lang po yan, pupunta ka po tayo sa abogado. Papagawa po tayo ng affidavit of discrepancy. So mga gastos din po yun. So iwasan po natin na magkamali sa pagsusulat sa ating kontrata. So ito po naman yung yellow copy. Ito po ang ibibigay nyo sa inyong mga sales agent 2, or sa opisina. So dadalhin nyo po sa opisina kasama yung payment. So yun po yun, Grace. Salamat. And hindi po ito ginagamitan ng carbon paper since yan po ay kontrata. Kailangan po originally signed po yan. And landholder po and beneficiaries names should be complete with middle names. And syempre kailangan po yung legal beneficiaries. Hindi po dyan po pwede ang friend, hindi rin po pwede ang kapitbahay. Kailangan po legal beneficiaries. Common law wife, baka may magtatanong, pwede naman niya common law wife. Kaya lang pag nagkaroon po ng claims yan, kung mag-process siya ng kanyang insurance, o insurance claims, o ng kanyang benefits, may mga certificate po na hihingin dyan. So pwede naman yung common law wife. Basta, pagdating ng araw, provide po natin yung certification na yun, na hinihingi po ng ating claims department. Then syempre kailangan po ng photocopy of valid ID, na landholder. For senior citizens, mas maganda po na meron silang kasama. Kasi baka mamaya pagsusulat pa lang, alam niyo naman, hindi ko naman ilalahat. Minsan medyo hindi na mabasa yung sulat nila. O minsan malabo na yung mata, nakakaligtaan ng letra, nakakalimutan na yung pangalan. So, mas maganda nun, yung guardian na lang po ang pasulatin ninyo and yung paperman na lang po yung landholder mismo. So, ito po yan, last name, first name, middle name, address. Ang beneficiaries po, hanggang 5 yan. Kung pwede po. 3 principal, 2 contingent. Ano ba yung contingent? So, makapansin niyo po, principal 3, 2 contingent. Yung principal po, sila yung talagang beneficiaries. Yung contingent, kapag nawala po yung principal beneficiaries na 3, sa kanila po ibibigay yung claims. For example, 5 sila nakasulat na aksidente, pare-pares na nawala yung principal beneficiaries, doon po sa contingent ibibigay yan. Okay. Yung kanilang insurance claims. Hindi po automatic na kapag may claims, kasama ka agad yung contingent nila. Pag nandiyan pa yung 3 beneficiaries, yung legal beneficiaries, sa kanila po sila ang priority na mabigyan ng claims. Pag nawala lang sila, saka pupunta sa contingent. Kung mas okay din, ang suggestion ko dyan, huwag na natin puruin yung beneficiaries. Kasi for example, 3 ang beneficiaries na nakasulat dyan. Ang dokumentong hihingin natin, 3 rin. Pag may claims po yan. So, mas maganda dyan, 1, 2, okay na po yun. Huwag yan natin tuloyin yan. Kasi baka mamaya, marami pala sila magkakapatid, 3 lang yung nabigyan natin. Kung mas maganda dyan, spouse, pwede na po yun. And kung sakali man, for example po, isa lang beneficiary ang naisulat ng landholder. Okay. So namatay yung landholder, then namatay din yung kanyang beneficiary. Kanino mapupunta yung claims? Wala contingent. Wala nakasulat na contingent. Opo, sa branch manager po. So sa beneficiaries po yan, yung pinakamalapit, tawag po si Ma'am nearest kin. For example, yan po ay namatay yung asawa, lalaki, nawala rin po yung asawa babae na beneficiary niya. Kung may anak po sila, doon po yun mapupunta.